Ang kabayanihan ni Marcelo H. del Pilar, yamang Pilipino at yamang bayani. Sino nga ba si Marcelo H. del Pilar at ano ang kanyang mga nagawa para sa ating bansa? Halika, talakayin natin ang kanyang talambuhay. Kilala rin bilang ang dakilang propagandista, ay isang ilustrado noong panahon ng Espanyol. Pinanganak siya noong Agosto 30, 1850 sa Kupang, Bulacan, Bulacan, Pilipinas. Kilala siya sa pangalang Plaridel. Abogado at manunulat ang kanyang hanapbuhay. Si Marciano del Pilar ang kanyang asawa, si Julian Hilario del Pilar ang kanyang ama, at si Blasa Gatmaitan ang kanyang ina. Pangsyam sa 10 magkakapatid, ang mga kapatid ni Marcelo ay sina Toribio, Fernando, Andrea, Dorotea, Estanislao, Juan, Hilaria, Valentin at Maria. Sa murang edad ay natuto siya magbiolin, magpiano at magplatwa. Magaling din siya sa larong arnis. Kapag panahon ng Flores de Mayo ay tumutugtog siya ng biolin, kumakanta din siya sa mga harana. Ang tunay na apelyido ng pamilya ay Hilario. Ginamit nila ang apelyidong del Pilar alinsunod sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849. Noong Pebrero 1878, pinakasalan ni Marcelo ang pinsang niyang si Marciana. Sila ay may 7 anak, 1 lalaki at 6 na babae. Sofia, Jose, Maria, Rosario, Maria Consolacion, Maria Concepcion at Anita. Si Sofia at Anita lamang ang lumaki at ang 5 ay namatay noong kabataan nila. Ang tiyuhing si Alejo ang naging unang guro ni Marcelo. Kumuha siya ng kursong Latin sa kolehiyong paaralan ni Ginoong Hermenegildo Flores. Lumipat siya sa Kolehiyo de San Jose at doon ay tinamo ang Bachelor in Artes. Ngayong nakita niyo na ang kanyang talambuhay, halika, talakayin naman natin ang kanyang mga nagawa sa bansa at ang kanyang kabayanihan. Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, dalubhasa sa antropolohiya at katulong na tekniko ng komisyon, napagkasunduan ng Lupon na ang maging pamantayan sa pagpili ay ang mga sumusunod. Una, isang Pilipino. Pangalawa, yumao na. Pangatlo, may matayog na pagmamahal sa bayan. At pang-apat, may mahinahong damdamin. May 5 pangalan ang pinagpilian. Ito ay sina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Jose Rizal, General Antonio Luna, Emilio Jacinto. Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, nang bilangin ng boto ng bumubuo ng Lupon, nakararami ang pumili kay Marcelo H. del Pilar. Ngunit, ang kanilang kapasyahan ay binago nila sapagkat ang buhay at kamatayan ni Marcelo H. del Pilar ay hindi madula. Samantalang ang naging buhay at lalong-lalo na ang kamatayan ni Jose Rizal ay madula. Kasama ni Jose Rizal at Graciano Lopez Haina, pinangunahan ni Marcelo H. del Pilar ang pagkilos para sa reforma sa Pilipinas. Ang mga layunin sa pagpapalaganap ng impormasyon at mga prinsipyo sa pagkakapantay-pantay ay nasasaad sa pahayagan ng kilusan ang La Solidaridad. Si Del Pilar ay naging patnugot at isa sa mga nagtatag nito. Ang pahayagan ay nananawagan sa pagpapaalis ng mga praile sa Pilipinas, ang pagtalaga ng isang Pilipinong kinatawan
sa Parlamentong Kastila, asimilasyon ng mga Pilipino sa Kastila sa Espanya, pagkakapantay-pantay sa batas, malayang pamamahayag. Noong Enero 12, 1889, pinanguluhan ni Del Pilar ang pangkat pampolitika ng Asosasyon Hispano-Filipina o ang Samahang Kastila-Filipino. Isang samahang pangbayan na binubuo ng mga Pilipinong propagandista at mga kaibigang Kastila sa Madrid upang manawagan sa pagkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Noong Disyembre 15, 1889, pinalitan niya si Lopez Haina bilang patnugot ng La Solidaridad, isang pahayagang pampolitika na inilathala minsan tuwing ikalawang linggo na siyang nagsilbi bilang tinig ng kilusang propaganda. Naglathala siya ng mga liberal at progresibong artikulo na nagbunyag sa kalagayan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood at sana marami po kayong natutunan sa kabayanihan ni Marcelo H. Del Pilar. Yamang Pilipino, yamang bayani.